Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Nakisiksik siya sa mga tao upang malapitan at mabati si Michael. Natanaw na niya ito at nagmamadali siyang lumakad patungo rito dalang regalo niya. Caricature yon nilang dalawa ng binata. Ginawa yun ni Crisanto na isang mahusay na artist. Ipinakwadro niya. May! Ang akma niyang pagsigaw at pagtawag dito'y nahinto sa lalamunan niya nang mula sa grupo ng mga estudyante ay lumitaw si Ana at niyakap agad si Michael. Napigil na rin pati ang paghakbang niya. Binabalot ng panibugho ang buong pagkatao niya, kasama ng inis kay Ana. Hindi niya gustong lumapit, subalit nangako siya kay Michael na naroroon siya upang batiin ito. Ipinagpatuloy niyang paglapit. Natanawan siya ng binata at agad humiwalay kay Ana. Congratulations, Michael! Aniya, at tumingkayad at hinagkan sa pisngi ang kababata. She closed her eyes dreamily nang walang mahapang aftershave nito. Her kiss took longer than necessary. Tumikhim si Michael. Hey, ano yung kilik mo? Sapat upang bumalik sa sarili si Nika. Tinapunan niya ng tingin si Ana na nakasunod. Walang emosyon ang mukha nitong nakatingin sa kanila. Para sa'yo. Iniabot niya ang kwadro at tinanggap naman ng binata. Ang laki naman. Nakatawang sabi nito at niyuko ang kwadro. Let me guess. Isang painting ang regalo mo sa akin. Painting ng isang magandang view. Ang cheap mo ha? Inirapan niya ito. Tinanggalan ng balot ang kwadro. Ngumisi si Michael at hindi nakapaghintay at tinanggalan ng balot ang kwadro. Wow! Bulalas nito. Nika saw that he was really pleased. Ako ba to? Mas gwapo yan. She teased. Hindi pinansin ang nakasimangot na si Ana sa likuran. Natawa na malakas si Michael. Why? This is exactly how you look like, Nika? Wika nito and she made a face. Thank you, sweetheart. I'll treasure this. Nilingon nito si Ana na agad ngumiti. Sumabay ka na sa amin ni Ana. Idadaan ka na namin sa bahay niyo. Oo nga naman, Nika. Nakangiting segunda ni Ana at kumapit sa braso ng binata. Iisang subdivision naman ang inuuwian natin. She almost rolled her eyes at the hypocrisy. May pupuntahan pa ako eh. May usapan kami ni Crisanto na magkikita ngayon pagkatapos ng commencement exercise. Nagsalubong ang mga kilay ni Michael. Paggabi na, alam ba ni Tita Karen na maglalakwat siya ka? Sandali lang naman kami. O sige na. At bago pa makapagsalita uli si Michael, ay nagmadali siyang tumalikod. 3 months na si Michael sa Maynila at nakakuha na ng review class. Natanggap din ito ng apprentice sa isang airline company sa Parañaque habang naghihintay ng board exam. Dahilan yon upang sa loob ng sumunod na mga buwan ay hindi ito dumadalo man lang sa San Vicente. Kalahating taon na to sa Maynila nang pag-uwi nito isang gabi galing sa trabaho, nadatnan si Nika sa bahay ng tiyahin. Nika! Bulalas si Michael nang sa pagpasok pa lang niya sa may pinto ng kabahayan ay nakatayo roon ng dalagita. Hello, Michael! Agad na gumuhit ng isang ngiti sa mga labi nito. Oh, I'm so glad to see you. Hinapit nito si Nika at niyakap. Ang pag-ahon ng kasabikan sa dibdib nito was almost unbelievable. Pagkatapos, ipinakawalan nito ang kababata at inakay sa may labas ng bahay. Sa kanilalagyan ng covered swing at naupo sila roon. Sino kasama mo? Si Mommy pero umalis na.
Susunduin na lang ako. Kanina pa kami rito. Ang layo naman pala na pinapasukan mo mula rito. Hindi pinansin ni Michael ang huling sinabi niya. Dito ka rin ba mag-aaral ng kolehiyo? Sa hindi malamang dahilan ay nakadama ng excitement ang binata sa hinuhang iyon. Malungkot na umiling si Nika. I only came to say goodbye, Michael. Nawala ang ngiti nito. What do you mean? Dumating ang daddy a week ago, Michael. Isinasama kami ni Mommy sa Australia. Baka magtagal kami ron. Gusto ni daddy na makasama kami ni Mommy. Doon na marahil ako mag-aaral. Hindi agad nakakibo si Michael. Pagkuway nagkibit ng mga balikat. I'm gonna miss you, Nika. Kinabig siyang muli at niyakap. Hinagkan sa ibabaw ng ulo. Me too, Michael. Humihikbing sabi niya. Niyakap ng binata at sa pagkakataong yon ay nagawa niya yon ng walang reserbasyon. Hey, ani Michael nang marinig ang hikbi niya. Inilayo mula sa dibdib nito ang dalagita. Itinaas ang baba at tinitigan. Ngayon lang kita nakitang umiyak ah. You were never a crying baby? Totoo ba yan? He forced a laugh. I'm really gonna miss you, Michael. She choked with her tears. You're just a strong Nika. So please, don't cry, my sweet little heart. Binikas nito ang huling sinabi sa pagitan ng pilit na tawa and tenderness. Pinahid ng palad nito ang luha sa mga mata niya. Then he bent to gaze the tip of her nose. Subalit hindi sinasadyang napatingala si Nika. Sa mga labi niya dumampi ang mga labi ni Michael. On instinct, Michael closed his eyes and dipped her lips slightly. Nanlaki ang mga mata ni Nika and parted her lips in the gaps of surprise. Ang pagkamanghang nasa mukha nito ay naaninag ng binata. Ang pagkamanghang nasa mukha nito ay naaninag din sa mukha ng dalagita. I'm sorry. It was never meant to. Hindi nito malaman ang sasabihin. He was totally confused. Unang nakabawi si Nika. I find Michael. That was just a simple kiss between two parting friends. No big deal. Assurance niya. Bagaman malayo yun sa nararamdaman. May pakiramdam siyang bibigay ang nalalambot niyang mga tuhod anumang oras. Si Michael ay umatras ng bahagya sa dulo ng upuan ng swing. Puzzlement all over his face. Hindi nito alam kung saan galing ang sensasyon na nararamdaman nang lumapat ang mga labi nito sa mga labi ng kababata. The feeling was too strong that he was lost in the warmth of her soft lips and the sweetness of her mouth. He couldn't possibly desire his 15-year-old friend. Could he? No. It was simply absurd. Nadala lang siya ng sirkumtansya dahil aalis si Nika. And it could be years bago nito makitang muli ang kababata. And it was true that he was going to miss her terribly. Ngayon pa lang inararamdaman niya yon. It was as simple as that. Mula sa kalsada ay ang di kalakas ang busina ng sasakyan. And Nika was only too glad na matanawan sa labas ng bakod ang kotse ng mami niya. Sinusundo na siya nito. Mabilis na tumayo ang dalagita. Goodbye, friend, she whispered. He was still speechless kahit na makalabas ng bakod ng kaibigan at tilingon siya bago ito sumakay sa kotse. Nakalipas ng mga taon ay hindi nakakalimot si Michael na magpadala ng card sa bawat okasyon. Though there was nothing on it, but short friendly messages. Nothing that would raise Nika's hope. Iniisip niyang baka may pagtingin din sa kanya si Michael, maliban ng higit sa pagtingin kapatid, nang dahil lang sa uri ng halik na ibinigay nito sa kanya na magpaalam siya. But she was a fool to hope for a miracle dahil lang doon. There was no meaning behind that briefcase. Sensual that maybe. Sa ikatlong taon niya sa Australia, ay nalaman niya mula sa sulat ng mama ni Michael na ikakasal na ito at si Anna.
and that made her die inside. So, sila pa rin palang dalawa. Are you alright, Nika? Si Karen na makitang nawalan ng kibuong anak matapos mabasa ang sulat ng tita Zenny niya. I'm fine, ma'am. Bigla lang sumakit ang ulo ko. Tumayo siya. Wala sa loob na nabitawan ng sulat sa mesa. Papanhik na muna ako sa silid ko, mami. Nagtatakang sinundan ng tingin ni Karen ng anak. Pagkaway tumayo at dinampot ang sulat na nabitawan ni Nika, binasa. Ano nangyari dun sa anak mo? Si Benedict na bumaba ng hagdan. Bakit tila may iyak na kumpano? Nagbuntong hininga si Karen. Ayon dito sa sulat ni Sinaida, ikakasal ng inaanak natin sa girlfriend nito. Umangat ang mga kilay ni Benedict. So? She adored Michael. Nabanggit ko na sa'yo noon pa na may espesyal na damdamin si Nika kay Michael, di ba? Tumingala si itaas si Benedict. Infatuation she get by. Sana nga. Ani Karen na naupo. Dahil 3 taon na kami rito, pero hindi nag-e-entertain ng ibang lalaking anak mo sa seryosong paraan. Siguro wala siyang makitang type niya. Katwiran ni Benedict. Hindi naman nawawala na maliligaw ang anak mo, Pilipino man o Australian. Maghintay ka, isa sa mga araw na to magpapakilala ng boyfriend niyan. Nasa huling taon si Nika sa kolehiyo na makilala nito si Harry, isa ring Pilipino at taga San Pablo, Laguna. Isa itong exchange student sa Australia. Matanda lang sa kanya ng 1 taon. Magandang lalaki at matalino at masugid sa panliligaw sa kanya. I'm not in love with you, Vince. I hope you understand. But we can be friends. Paano mo nasabing hindi mo ako mahal? Kayong hindi mo pa naman nararamdamang magmahal, Nika. Wika ng binata. You're wrong, Vince. Ginagap ni Vince ang kamay niya at ikinulong yon sa sarili nitong mga kamay. Give yourself a chance to fall in love with me, Nika. I promise, I'll make you happy. Napilitang sagutin ni Nika si Vince. At totoo sa sinabi nito'y walang masabi ang dalaga sa boyfriend. Maalalahanin ang binata at mabait. Kasundo ito ng mga magulang niya. 4 na buwan na sila magkasintahan nang ipahayag ni Benedict sa mag-ina nito na tapos ng kontrata nito sa Australia at babalik na sila sa Pilipinas upang doon hintayin ang panibagong assignment. No problem, Han. Ani Vince. 1 taon din lang naman ako dito sa Australia. Baka mauna nga lang kayo sa akin ng 2 o 3 linggo. In no time at all. Nasa San Ignacio ako. 2 hours or more drive lang na sa inyo mula sa amin. Sa Pilipinas na lang tayo magkita uli kung gayon, Harry. Aniya, at nang yakapin at hanggang siya ng kasintahan ay hindi siya tumanggi. Subalit ang tila lumalalim ang halik nito, banayad niya tong tinulak. Vince, baka may makakita sa atin. Isang marahang tawang pinakawala ng binata. The park is deserted, Han. Wika nito at muli siyang hinagkan. Nika closed her eyes submissively at tumugon din ang halik. She was trying so hard to concentrate on the pleasantness of his kisses. Let's go home, Vince. Aniya, at inayos ang sarili. Isang napakalalim na paghingang pinakawala ng binata at tumayo na rin. Tinig ng ina ang nagbabalik ng isip ni Nika sa kasalukuyan. Bakit narito ka sa veranda, iha? Malamig ang hangin. Di ka ba nagiginaw? And where's Michael? She sighed. Umalis na siya, Mommy. Lumakad siya papasok sa pinto at ilampasan ng ina. I feel like dancing, Mommy. Palitan mo ang lumang musical niyo ng rock. At hindi mo nalang dalhin sa talyer yung scooter mo, Nika? Si Karen sa anak na makita nitong isa-isang tinatanggal ng dalaga ang mga piyesa ng scooter. Mommy, kaya ko to. Bakit ko pa dadalhin sa talyer? Tuloy siya sa pagkakalikot sa sakyan.
Sabi ng yaya maming mo walang gumagamit yan sa nakalipas na 4 na taon. Baka puro kalawang ng lahat ng mga teryo niyan, pati makina. Kaya nga nilalangisan ko, mami. Aniya, ang buong pansin ay nasa makina ng scooter. Dati ko namang ginagawa to noon, ma'am. At saka umaandar naman, pupugak-bugak nga lang. Siya, ikaw na ang bahala. Iiling-iling na sabi ni Karen. Narito naman kasing daddy mo maghapon kahapon, hindi mo pinagawa yan. Hindi na sinagot ni Nika ang ina na bumalik sa loob ng bahay. Ipinagpatuloy ang ginagawa. 15 minutos na marahil siyang nakalungko sa harap ng scooter niya at tahimik na gumagawa. Then deep and resonant voice shattered the silence. Wala ka pa rin pinagbago, pati trabaho ng lalaki gusto mo pa rin gawin. Michael, bulalas tiyan na malingunan ang binatang nakasandal sa posteng kahoy ng picket fence nila. Nakangiting humakbang palapit si Michael. O baka naman nagtitipid ka lang, sasagutin ko ng pampatalyer mo. Hindi agad siya makasagot. Napatayo nang wala sa loob. Ito ang ikalawang araw mula na mag-usap sila sa party ng mga magulang. Hindi niya inaasahan ang pagdating nito. Kani-kanina lang ay nag-iisip siya kung sa paanong paraan niya muling malalapitan si Michael. At heto sa harap niya ang binata. Bagong paligo, mamasa-masa pa ang buhok, mangasol-ngasol ang mukha dahil bagong ahit. He was gorgeous. How could Anna left him for another man? May trabaho ka ba? Tumaas ang kilay niya sa pabirong tanong. Para sagutin mong pampatalyer ko? Ngumisi si Michael. Hindi ba kasama sa naichismis sa'yo ng mama na nag-indefinite leave ako a month ago? Kaya nga alam kong wala kang trabaho. She couldn't hide her smile. I'm newly employed. Yesterday, pinadala ko ng resignation ko through the net. Humahakbang ito palapit habang nagsasalita. Chief Engineer sa textile mills. Inalok ni Tito Rigo sa akin ng trabaho matapos ipasa ni Papang resume ko. Nag-retire na nga pala si Papa. But Tito Arnold still young. Mas matanda pa nga daddy ah. Bawal sa mil ang magkamag-anak. Kahit pa sabihin doon na tumanda ang papa at magkaibigan matalik sila ni Tito Rigo. Nagbigay daan ng papa sa akin kaysa nga naman bumalik na naman ako ng Maynila. Gayong may trabaho naman dito. Kisa pa'y mas gusto niya mag-business. Oh? She showed some interest. Hindi pa sila ganun nagkakausap ni Tita Seni niya. Besides, Michael talking. Gusto niyang isipin niyo ng unang araw na lumabas to mula nung tumalikod si Anna sa kasal ng mga ito. Hindi mo siguro alam na yung lupa namin sa Sanggadaan sa boundary ng Trinidad at San Vicente ay pinatayuan ng papa ng gasolinahan. Franchiser, alam mo na. 4 na buwan pa lang mula na mag-resign ng papa sa mill, but the site construction started earlier. Ang nakuhang pera at kaunting ipon at ang pinagbilhan ng ilang ektarya ng lupa, ginamit sa pagpapatayo ng gasolinahan. Bago lang, pero mabilis ang pick-up. Lumalakas. Yun ang pinagkakaabalahan ng papa. I'll assist him kapag off ako sa mill. Ngumiti siya. Well, I'm glad. Malilibre ako sa gasolina. Isang malakas na tawang pinakawala ni Michael. Inabot ang mukha niya at pinahid ng kamay ang grasa sa pisngi ng dalaga. Kuripot ka pa rin. Kitang-kita dyan sa pinagagagawa mo. Itinago niya sa tawang kakaibang nararamdaman sa pagdampi ng palad ni Michael sa mukha niya. I'm sorry, sweetheart. Wika nito makaraan. I've been unreasonable these last few days. At pati na rin dun sa hindi ko pagsagot sa mga tawag mo nung dumating kayo. When you arrive. That was also the day I received Anna's letter at I understand, Michael. Agap niya. Hindi niya gustong marinig ang tungkol sa kataksilan ni Anna. Ipinagpasalamat na kay Daling nakarecover ng binata sa nangyari. Well, at least, you're back in the circulation. I'm glad. She smiled. So, hindi ba kailangan ng Tito Arnel ng sekretarya sa gasolinahan? Umangat ang mga kilay ni Michael.
Come to think of it. Hinagod nito ng tingin ng dalaga. Kailangan ko nga pala ng gasoline, girl. At tamang-tama yung suot mo. Dadaming lalong customer ng papa. Ah, ganon. Itinaas niya ang kamay na puro grasa at ipinahid yun sa mukha ng binata at sinabayan ng tawa. Akma siyang aabuti ng binata, subalit nakatakbo na siya sa back garden habang tumatawa. Humabol si Michael. Mula sa balkonahe ay nahinto sa pagdadala ng may inom sa anak si Karen nang makita ang dalawa na tila mga batang naghahabulan patungo sa dalampasigan.